Pinagahanda ni Pangulong Bongbong Marcos ang sandatahang lakas laban sa mga anyay external threats o mga bantang panlabas. Wala namang binanggit ang Pangulo tungkol sa umugong na destabilisasyon na ayon sa National Security Council ay walang basehan. Saksi, sina Ivan Mayrina at Chino Gaston. Wala raw palatandaan, basihan o kahit anong impormasyon sa haka-hakang destabilisasyon laban sa gobyerno ayon sa National Security Council. Ang kwentong unang umusbong matapos banggitin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa kanyang talumpati sa mga sundalo sa Zamboanga City, bunga daw ng maling pananaw. Maliwanag, no, based sa aming monitoring sa ating security sector, sa ating kapulisan, sa ating Armed Forces of the Philippines, na walang ganitong destabilization plot. No? Kasi iba kasi yung alam mo, nakakarating sa tao pag narinig nila yung word na plot. No? Ibig sabihin may mga nag-aarmas na, meron ng mga nag-uusap. Ang kinumpirma noon ni National Security Advisor Eduardo Año ay may mga retiradong opisyal ng militar na nag-uusap umano sa pamamalakad ng gobyerno. Pero hindi raw kasama ang sino mang sundalo na nasa serbisyo. Wala ring nasasagap na impormasyon ang PNP. To my appreciation, there is no reason for the armed forces at sa police and other security sector para ma-demoralize and to launch a disturb. Nang tanungin naman si General Browner kung may nais siyang linawin tungkol sa kanyang mga naging pahayag. Wag na. Wag na, Chino. We'll just para mawala na. Yeah. Thank you. Wala rin binanggit ang Pangulo tungkol sa umano'y destabilization ng dumalo ito sa isang pagtitipon ng Naval Special Operations Command o mga Navy SEAL kung tawagin. Mga pili operatiba ng Philippine Navy na sinanay sa iba't ibang uri ng operasyon kontra sa mga terorista. Sa halip, kasunod ng pinanood niyang inland demolition raid o kunwaring operasyon kontra sa isang teroristang grupo at iba pang pagsasanay, ang mensahe ng Pangulo ay ang paghahanda ng sandatahang lakas sa mga anyay external threats. Maximize and strategically review the deployment of our forces to ensure that their strategies remain responsive to the current and future geopolitical realities. Bukod sa counter-terrorism, may pagsasanay din ng NAVSOC sa search and rescue, anti-smuggling at salvage and recovery. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Chino Gaston ang inyong saksi. Kapuso, isa ka ba sa mga nakapansin sa mainit na panahon kanina tapos bandang hapon at gabi nakaranas naman ng mga pag-ulan? Naku, posibleng ganyan ulit bukas sa ilang bahagi ng ating bansa, lalo't pansamantalang humina ang epekto ng amihan. Sa ngayon, yung extreme northern Luzon na lang po ang naaabot nito. Yan po inaasahan natin, ito lang makakaranas ng epekto ng northeast monsoon. Kaya naman ngayon, naramdam ang epekto ng easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin na nanggagaling dito sa Pacific Ocean. Ayon nga sa Pag-asa, may tsansang umabot sa 44 degrees Celsius. Yung heat index o yung damang init, dito yan sa Rojas, Capiz bukas. 43 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan at ganoon din sa Davao City. 42 degrees Celsius dito yan sa Lawag City, Ilocos Norte. Habang 41 degrees Celsius naman ang inaasahan natin sa Naiya, Pasay. Pero mga kapuso, hindi po ibig sabihin ay hindi na po talaga makakaranas sa mga pag-ulan dahil yung matinding init at alinsangan kasi pwedeng makabuo ng mga makakapal na ulap na magdadala po ng mga pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas ng hapon. Dito yan sa Aurora, Quezon, Bicol Region, pati na rin sa Mindoro Provinces at Palawan. Sa Visayas naman, umaga pa lang mataas na po ang tsansa ng ulan. Dito yan sa Negros Provinces, Cebu, Bohol at ilang bahagi ng Samar at ng Leyte Provinces. Sa hapon, may mga pag-ulan na rin sa iba pang bahagi ng Western Visayas. Samantala, umaga pa lang may ulan na sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Halos buong Mindanao na po ang uulanin pagsapit naman ng hapon. May mga matitinding pag-ulan na posible pong magpabaha o kaya naman magdulot ng landslide. Kaya doble ingat po para sa mga residente ng nabanggit na lugar. Sa Metro Manila naman, posibleng mainit ulit bukas pero may chance po ng localized thunderstorms sa hapon o kaya naman ay sa gabi gaya po ng naranasan natin ngayong araw. Kaya huwag kakalimutang magdala ng payong.
Mga kapuso, normal lang po na humihina yung ihip ng hanging amihan kahit opisyal nang pumasok yung amihan season. Inaasahan lalakas ulit yan sa mga susunod na araw o linggo, pero ang peak season ng amihan sa Enero at Pebrero pa. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Maaksyong rescue kinasa habang rumaragas ang tubig sa Magsaysay, Davao del Sur. Stranded sa mabatong bahagi sa gitna ng ilog ang isang lalaki. Ayon sa mga otoridad, naliligo sa ilog ang lalaki nang biglang tumaas at rumagas ang tubig. Tagumpay naman siyang nasagip habang suot ang hard hat, life vest at harness. Big winners sa MTV Europe Music Awards 2023, sina Taylor Swift at Jungkook ng BTS. May magbabalik namang OPA sa Pilipinas para muling magpa-K-League. Ating saksiyan. May OPA na namang bibisita sa Pilipinas. Yan ay walang iba kundi ang Korean actor na si Park Hyung-sik. Sa February 2024 naman gaganapin ang kanyang Asian fan meeting na Secret Time. Kilala si Hyung-sik sa ilang K-dramas gaya ng Strong Woman Do Bong-soon. In another K-news, may special participation ng Filipino-American TikTok sensation na si Bella Poarch sa upcoming album ng K-pop group na ENHYPEN. Base sa tracklist ng grupo na Orange Blood album, mafe-feature si Bella sa kanta nilang Sweet Venom. This November na rin mapapakinggan yan. Big winner ang pop icon na si Taylor Swift sa MTV Europe Music Awards 2023, kung saan nakakuha siya ng 3 awards. Kabilang dyan ang Best Artist, Best Live, Best Video para sa kanyang single na Anti-Hero. Ang Golden Magne naman ng BTS na si Jungkook, panalo bilang Best K-pop. Best Song din ang kanyang single na 7 featuring Lato. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Hindi lang isang himala dahil kumpirmado na ang reunion concert ng OPM rock band na River Maya. Kasama ang mga orihinal nitong miyembro. Sa susunod na taon, muling magsasama-sama sina Bamboo, Rico Blanco, Nathan Azarcon at Mark Escueta. Sa social media, nagpost si Rico na throwback photo ng banda sa likod ng isang pickup truck. Ilan sa mga pinasikat nilang kanta ang 214, Kisap Mata, LC at Himala. 49 na araw na lang, Pasko na. At ngayon pa lang, maningning na sa Belen, capital of the Philippines. Nagbukas sa Tarlac ang taunang atraksyon na Belenismo. Bukod sa naglalaki ng mga Belen, kumukuti-kutitap din ang sari-saring kulay ng mga pailaw nito. Kanya-kanyang disenyo at konsepto naman ng mga Belen sa iba't ibang bayan sa probinsya. Simbolo ang mga ito ng pagiging malikhain at mahusay ng mga Tarlakenyo. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, sama-sama tayong magiging saksi! Mga Igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.